Nang isinuat ni Sarah Burke. Ang kanyang mga ski. Ito ay isang pagpapahayag ng kalayan. Para sa matapang na dalagan ito mula Canada, ang halfpipe ang naging kanyang mga pakpak. Habang siya ay sumagat. Pataas at lampas sa mga nagilong. Nawalan ng kapit ang grabidad at lumipad si Sarah. Bagamat ilang segundo lang ang itinagal niya sa ere, nabubuhay siya para sa mga sandaling iyon ng walang bigat na pag-igpaw na tila lampas sa sarili. Desidido si Sarah na hindi lang siya ang lilipad, kundi iaangat din niya ang kanyang sport na free skiing sa mas mataas na antas hanggang sa Olimpiko. Dahil sa kanyang pagsisikap, nakilalang lehitimo ang dating rebelde na sport at natupad ang dating inakalang imposibleng pangarap na gintong medalya sa Olimpiko. Pero ilang araw pagkatapos ng kanyang makasaysayang tagumpay, Dumating ang trahedia. Ang kwento ni Sarah. isang kwento ng tapang at pangarap na ay masakit na naputon ng maaga Habang ang kanyang pagwala. ay nag-iwan ng malaking puwang sa puso ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Ang maningning na diwa ni Sarah ay hindi kailanman nawala. Ang kanyang kwento. Matapang na hinarap ang pagsubok at natutong lumipad sa kabila ng takot. Ito ang totoong kwento ni Sarah Burke. Ipinanganak siya para maranasan ang saya ng paglipad. Bilang batang lumaki sa Ontario, Canada, Si Sarah Burke ay punong-puno ng walang hanggang enerhiya at kuryosidad. Habang ang ibang batang kaedad ni Sarah ay masaya sa lupa, si Sarah naman ay nahihilig sa matataas na lugar. Wala siyang takot umakyat sa puno, tumalon sa duyan at lumundag sa bunto ng dahon. Lagi niyang hinahanap ang sandaling parang lumilipad siya. Hindi nawala sa kanya ang pagnanasa na yon. Bilang isang binatilyo. Natagpuan ni Sarah ang kanyang bukasyon sa mga dalisdis ng ski. Habang ang ibang batang mogul skier ay sa bako-bakong daan lang, si Sarah ay hindi mapigilang nahihila sa halfpipe. Gabi siyang nagpapaiwan matapos ang ensayo, palihim na pumupunta sa lugar ng mga snowboarder, nahihila ng kurbadadang pader na parang sumasalungat sa mga limitasyon ng daigdig. Sa unang takbo pa lang, naumaling si Burke sa kalayang dala ng paglipad lampas sa edge ng pipe. Freestyle skiing ang naging bokasyon niya sa buhay. Ang freestyle skiing ay palabas ng atletikong sining na sumusuway sa grabidad. Nagfi-flip, umiikot at rumaraga sa pababa ang mga atleta sa madudulas na dalisdis at haypipe. Habang nagpapakita ng tricks tulad ng Flare Oslo at 720 rodeo, ang freestyle skier ay lumilipad ng hanggang 50 talampakan sa ere na kontrolado at eksakto. Ang halfpipe ang pinaka-iconic na freestyle event kung saan mabilis na pumapabalik-balik ang mga skier para makuha ang momentum sa malalaking inverted aerials. Sa freestyle competitions, hinuhusgahan ng atleta batay sa technical na hirap, orihinalidad at linis ng pag-execute. Matapang itong pagsasanib ng extreme sports. At aerial ballet. Noong nagsimulang sumali si Burke sa mga kompetisyon noong huling bahagi ng dekada 90, ang free skiing ay tinuturing pa rin kakaibang aktibidad na walang prestihiyo tulad ng mga Olympic sports gaya ng figure skating. Ang mga atleta ay tinitingnan bilang mga pasikat na padalos-dalos na ulang sa disiplina at pagsasanay. Napansin ni Burke ang galing at eksaktong galaw sa likod ng halfpipe at slopestyle maniobra. Maaga niya nakita ang potensyal ng free skiing sa Olympics bago pa man ng iba. Sa pamamagitan ng matinding talento at determinasyon, nakuha ni Burke ang respeto para sa pambihirang galing ng sport. Matagumpay niya nilobi ang pagsama nito sa X Games, pinatunayan na kaya rin ng mga babae makipagkumpetensya kasabay ng mga lalaki. Ang kanyang mga gintong medalya at pandigdigang titulo ay nag-alis ng anumang pagdududa tungkol sa pagiging lehitimo ng free skiing. Nang sa wakas ay bumoto ang IOC na isama ito sa Olimpiada ng 2014, isa itong pinaghirapang tagumpay para sa pagiging lehitimo na pinaglaanan ni Burke ng kanyang buong karera. Kung wala ang kanyang walang sawang pagtataguyod, maaaring nananatili pa rin nahihirapan ang free skiing sa gilid sa halip na lumipad sa pandaigdigang entablado. Hindi na kontento si Sarah sa paglipad ng mag-isa. Gusto niyang ipakita sa mundo ang ganda ng paglipad. Sa paligsahan, humanga ang lahat sa kanyang tapang at galing. Ang 540 flat spin niya ay isang malabong hagod ng bilis habang paikot-ikot ang kanyang katawan bago lumapag ng gaan na parang balahibo. Namangha ang mga tagahanga hindi lang sa kaya niyang gawin, kundi pati na rin sa elegansya at sigasig na ipinapakita niya habang ginagawa ito. Sa buwang makulay ni ang karera. Si Sarah Burke ay ginawaran ng mataas na parangal dahil sa kanyang makabagong kakayahan sa sport. Kinoronahan si Sarah Burke bilang pandaigdigang kampeon sa women's halfpipe sa 2005 FIS Freestyle World Ski Championships. Siya rin ang unang babaeng nanalo ng titulong ito. Ang pagiging dominante ni Burke sa X Games ay walang kapantay. Nakuha niya ang 4 na sunod-sunod na gintong medalya sa Superpipe mula 2005 hanggang 2008. Naging paborito ng mga tagahanga si Burke dahil sa mga tricks niyang tulad ng 1,000 at 80 spin. Nanalo siya ng 2007 SP Award bilang Best Female Action Sports Athlete, tinalo ang mga nanggunang kalaban. Tilading surfer na si Lane Beachley. Dahil sa husay at estilo ni Burke, nanalo siya ng 2001 at 2005 mga kauna-unahang titulo ng kampiyon sa women's halfpipe. Kayampaman. Parang laro lang sa gilid ng langit ang mga paligsahan. Nais ni Sarah na lumipat ng mas mataas. Kumbinsido siya na ang kanyang esport na freestyle skiing ay maaring umabot sa parehong taas ng tagumpay tulad ng snowboarding. Olympics ang pinakamataas na tagumpay. Dala ng bisyon niya, inialay ni Sarah ang sarili para matupad ang pangarap. Sa walang katapusang mga pagpupulong at mga proposal, ang kanyang tiyaga ang nagbukas sa mga mata ng IOC para makita ang kamanghamanghang posibilidad ng kanyang esport. Ayon kay Peter Judge. Ayon kay Peter Judge, CEO ng Canadian Freestyle Ski Association, lagi niyang tinatanong, bakit hindi? Bakit hindi sumabay sa mga lalaki mag-ski? Bakit hindi sumali sa Olympics? Pinalalawak ang hangganan ng freestyle skiing. Si Sarah Burke ay nakaranasan ang kanyang. Bahagi ng mga pinsala.
Noong 2009, nabali niya ang isang bertebra sa kanyang likod matapos ang isang hindi magandang pagbagsak habang nakikipagkumpetensya sa slopestyle sa X Games. Kailangan ng back brace at rehabilitasyon dahil sa pinsala. Nakarecover si Burke. At nakapag-ski ulit sa loob ng taong iyon. Bukod sa ilang maliit na pinsala sa tuhod at pilay, naiwasan ni Burke ang malalaking injury sa malaking bahagi ng karera niya. Nang inanunsyo na unang isasama ang halfpipe sa Olympics noong 2014. Tuwang-tuwa si Sarah. Matapos ang mga taon ng pagtulong niya sa kanyang sport na makilala, sa wakas ay makikita na ito ng buong mundo. Habang niya yakap niya ang kanyang memga kapwaskir. Ang luhang dumaloy sa kanyang pisingi ay hindi lang dahil sa tuwa. Kundi dahil din sa ginhawa. Ito ang pangarap niya, ang pinakamamahal niyang proyekto at ngayon kaya na nitong tumayo sa sarili nito. Sa mga sumunod na buwan, mistulang matahimik na kasiyahan ang namayani kay Sarah. Ibinigay niya ang lahat para makita ang kanyang kinahiiligan na magkaroon ng pagkakataong pumailan lang. Ngayon, pwede na lang siyang mag-enjoy sa biyahe. Punong-puno siya ng pasasalamat sa komunidad na kasama niya sa paglalakbay na ito. Naglakbay siya sa buong mundo para magtanghal sa mga palabas at magdaos ng mga sports clinic tumututon sa abot ng makakaya niya. Pinapanood ang susunod na henerasyon na nagsisimula ng kanilang paglipad. Napuno siya ang pagmamalaki. Noong Enero 10, 2012, nag-ensayo si Sarah Burke sa 22 kalampakang halfpipe sa Park City Mountain Resort, Utah bilang paghahanda sa kanyang unang Olympics. Ginagawa niya ang kanyang tatak na trick na 540-degree flat spin na hindi mabilang na beses na niya itong nagawa nang walang mali noon. Natapos ni Burke ang spin pero bumagsak siya ng unang ulo sa matigas na nyebe sa ilalim ng halfpipe. Sa una, Mukhang hindi malala ang aksidente. Gising siya at nakakagalaw pa ang kamay at paa. Hero makalipas ang ilang minuto. Nakagulat na nag-cardiac arrest siya kaya na CPR ng emergency personnel. Si Burke ay inilipad ng helicopter papunta sa isang ospital sa Salt Lake City habang nasa critical na kondisyon. Inoperahan ang MJ Dr. Par ayusin ang napunit na vertebral artery. Ngunit ipinakita ng mga pagsusuri na nagkaroon siya ng permanenteng pinsala sa otak dahil sa kakulangan ng oxygen. Sa loob ng 9 na araw na puno ng pagdurusa, nagbantay ang kanyang mga mahal sa buhay sa tabi ng kanyang kama habang siya ay nananatili sa life support. Sa kabila ang pinakamahusay. Sa kabila ng pagsisikap ng medical team, pumanaw si Sarah Burke noong Enero 11, 2012 sa edad na 20 dahil sa kanyang mga pinsala. Ang mga mahal sa buhay ni Sarah at ang mas malawak na komunidad ay labis na nalungkot sa kanyang pagkawala. Bagamat dinala ng matalik niyang kaibigan ng kanyang abo upang ikalat sa mga bundok ng Sochi noong Olympics na hindi niya nakita, maliit na kaaliwan lamang iyon. Mas naging madilim ang mundo. Nang wala ang kanyang nakaka-inspire na diwa na pumapailan lang sa itaas. Ngunit kahit ang pinakamalalim na dalamhati ay hindi kayang takpan ang liwanag ni Sarah ng matagal. Habang nawawala ang kalungkutan, nakita ng mga tao ang kanyang kwento bilang patunay ng walang takot na paghahabol sa mga pangarap. Pinatunayan ni Sarah sa mundo ang lakas ng dinatitinag na bisyon ng isang babae. Lumika siya ng landas patungo sa mga tagumpay na hindi inakala ng iba na posible. Hindi kailanman natinag sa kanyang layunin na iangat ang kanyang sport at komunidad kasama niya. Ang pamana ni Sarah ay hindi lang nasusukat sa medalya o panalo. Nabubuhay ito sa mga batang babaeng humahabol sa kanilang pinakamalalaking pangarap, hindi nililimitahan ng inaasahan o karaniwan. Sumasayaw ito sa walang hanggang gilas ng mga atleta ng free skiing habang umaabot sila sa mga taas na hindi akalaing maabot. Ito'y paalala sa mga tagapangguna na sa pananampalataya at tiyaga, kaya nating magtulungan upang makamit ang ating mga pakpak. Ang diwa ni Sarah Burke. Ay palaging nandun sa gilid ng halfpipe, naghihintay na saluhin ang mga matapang na handang tumalon. Bagamat siya ay maagang nawala, ang walang hanggang kalangitan ay naghihintay. Ang kailangan lang natin gawin ay tularan ang kanyang Matapang at walang takat na halimbawa. at lumip.